This portion is brought to you by benzoic acid plus salicylic acid, Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka funja yan! I-Fungisol mo! Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang respeto ay hindi lang para sa mga buhay. Kahit ang mga matagal nang nakahimlay ay nangangailangan pa rin ng respeto at ng paggalang. Lalo na kung hindi natin alam kung paano sila namuhay bago pa man sila makarating sa huling hantungan. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sheena, 31 years old at may pamilya na. Papa Dudut, nangyari po ang kwento ko 12 years ago. Nag-iisang anak na babae ako ng mga magulang ko at ako pa ang bunso kaya nasusunod lahat ng gusto ko. Hinahayaan nila ako na bumarkada at hindi rin pinipressure sa pag-aaral. At higit sa lahat ay pinayagan nila ako na magka-boyfriend. Legal ang relationship namin ni Jigs. Madalas siya sa bahay namin noon. Madalas din siyang natutulog sa kwarto ko at wala namang problema sa nanay ko. Katwiran niya, pinagdaanan niya rin naman daw yun noong kabataan niya. Bukod sa boyfriend, may barkada din ako na sobrang laki ng impluwensya sa akin. Sila yung nagturo sa akin na magkating class, uminom, manigarilyo at makipag-hook up sa kung sino-sinong lalaki. Hindi naman nagagalit ang mga magulang ko kaya hindi ako natakot na gawin yon. Ang bilin lang naman sa akin ng nanay ko ay wag na wag daw akong magpapabuntis. Mag-uundas na noong time na yon, Papa Dudut. Nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na pumunta sa sementeryo. Sobrang weird kasi doon pa talaga nila naisipan na pumunta. Pero sabi ng kaibigan kong si Casey, may bibisitahin lang daw kaming puntod doon. Tinanong ko siya kung kaninong puntod yon pero hindi niya naman sinabi. Casey, kanino ba kasing puntod yung bibisitahin mo? Kami pa talaga ang pinasama mo ha, sabi ko habang iniiwasan ang mga nicho. Kaya lang ay may mga parte talaga na wala nang madaanan kaya wala kaming choice kundi ang tapakan na lamang yung iba para makadaan. Matagal-tagal pa kaming naglakad noon dahil hindi namin mahanap yung puntod na tinutukoy ni Casey. Maya-maya lang ay huminto kami sa isang puntod na mukhang kagagawa lamang. Sorry kung sinama ko pa kayo. Kailangan ko lang talaga ng kasama pagpunta dito, ang sabi ni Casey. Sino ba kasi yan? Siya pala yung tunay kong nanay. Last week ko lang nalaman. Napanganga ako sa sinabi ni Casey. Ha paano mo siya naging nanay? Ibig bang sabihin hindi mo tunay na nanay si Tita Pat? Umiling si Casey. Pinsan lang siya ng totoong nanay ko. Kanina niya lang sinabi sa akin cancer daw ang kinamatay ng nanay ko. Pero paano ka naman napunta kay Tita Pat? Hindi pa raw kasi handang magkaanak si Mama nung time na ipinagbubuntis niya ako. Gusto pa nga raw akong ipa-abort pero pinigilan siya ni Mami. Ang sabi malaking kasalanan daw yun. Kinumbinsi siya ni Mami na ituloy na lamang yung pagbubuntis niya tapos kapag nakapanganak na kukunin na lamang niya ako para alagaan. Nalungkot ako para sa kaibigan ko. Hindi ko akalain na may ganun palang plot twist sa buhay niya. Tunay na anak naman kasi talaga ang trato sa kanya ni Tita Patricia. Nag-iisa rin siyang anak kaya naman nasusunod lahat ng gusto niya. Suportado siya noong mag-asawa. Dahil naawa ko kay Casey, sinamahan namin siya doon kahit medyo natagalan na siya. Pero habang nagdarasal ang kaibigan ko, nakaagaw pansin sa akin ang isa pang puntod. Malapit lang sa kinakaroonan namin. Nagtaka ko kung bakit yun lang ang puntod na walang katabi. Malawak ang space sa paligid.
Kung iisipin ay mukhang hindi naman mayaman ang nakalibing doon dahil napakasimple lamang ng puntod. Sementuhan lang yon pero hindi na rin napinturahan pa. Nilapitan namin yon ng boyfriend ko. Doon ko lang napagtanto na wala rin itong lapida at sinulatan lang talaga ng pangalan ng nakalibing doon. Lucilia, nagtatakang sabi ni Jigs. Ano kayang meron sa kanya? Bakit yung puntod niya lang yung walang katabi? Oo nga, parang iniiwasang magpalibing sa tabi ng puntod niya. Ilang sandali pa ay sumunod na sa amin si Casey. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin kong kaninong puntod ang tinitingnan namin. Anong ginagawa niyo dyan? Hindi kayo dapat lumalapit dyan. Sabi niya na parang takot na takot. Kunot-no akong humarap sa kanya. Bakit? Kilala mo ba kung sino yung nakalibing dito? Oo, si Manang Lusing. Isa siyang mambabarang. May binarang siya na taga doon sa amin. Ginantihan ng binarang niya kaya namatay. Pero kinakatakutan siya sa amin dahil binabarang niya lahat ng hindi niya nakakasundo. Kahit tumingin lang sa kanya, hindi na niya kaagad nagustuhan yon nagagalit siya. Marami siyang pinapahirapan bago siya namatay. At sabi ng mga matatanda kahit daw namatay na si Manang Lusing, may kakayahan pa rin siya na mambarang. Marami nagva-vandal sa puntod niya mula nang ilibing siya. Pero nakapagtataka na nawawala rin yon kinabukasan na parang merong nagbubura. Tapos may mga kwento pa na nagpapakita daw dito si Manang Lusing. Yun din ang dahilan kaya wala talagang nagpapalibing malapit sa puntod niya. Takot na tumingin sa amin si Casey. Kaya ang mabuti pa, umalis na tayo rito bago pa siya magpakita. Hindi nakakaligtas sa sumpa ang mga pinagpapakitaan niya. Naging laman ng isipan ko ang mga sinabi ni Casey hanggang sa makauwi. Parang bigla na lamang ako naging curious kay Manang Lusing. May mga naririnig na akong kwento tungkol sa mambabarang pero hindi ko naman yun sineseryoso. Kasi iniisip ko na baka iniimbento lang naman ng matatanda. Sino ba naman kasi ang maniniwala na may ordinaryong tao na magkakaroon ng ganong kapangyarihan? Dahil doon ay nakaisip ako ng kalokohan. Tinawagan ko ang boyfriend ko at sinabi ko kung ano ang plano ko. Kinabukasan lang papadudot bumalik kami sa sementeryo. Hapon na noon at malapit na rin dumilim. Sinadya namin na ganong oras pumunta para walang makapansin sa amin. Napangisi si Jigs nang makarating kami sa pinaglibingan kay Manang Lusing. Sabi niya ang wild daw masyado nang naisip ko. Pero halata namang na-excite din siya doon sa naisip kong ideya. Gusto ko lang naman kasing subukan kung talagang nagpapakita pa nga ang kaluluwa ni Manang Lusing. Duda kasi ako sa mga kinuwento ni Casey. Kadalasan naman kasi sa mga ganon ay gawa-gawa lamang ng mga tsismosa sa lugar nila. At yung kaibigan ko naman ay may pagkagalibol, masyadong mapaniwalain kaya ang dami-dami niyang kinakatakutan. Papadudot nag-make out kami ni Jake sa ibabaw mismo ng puntod ni Manang Lusing. Tawa pa kami ng tawa noon dahil nagbibiruan kami na baka biglang magpakita yung matandang mambabarang dahil sa inggit. Natanggal na ni Jigs yung underwear ko ng mga sandaling yon at natatawa pa niyang ipinatong sa puntod. Hinampas ko siya dahil hindi ko na masusuot yon. Habang may ginagawa kaming kalaswaan sa puntod ng matanda, bigla na lamang kaming napahinto ni Jigs nang may maamoy kaming kakaiba. Napakabaho nun papadudot. Parang malansa na nabubulok na hindi namin maintindihan. Anong amoy yun? Natatarantang tanong ni Jigs. Tumigil na siya sa paggalig sa akin at hinanap kung saan ang gagaling ang amoy. Nagpalingalinga kaming dalawa at ilang sandali pa parang kaming itinulos sa kinakatayuan namin nang may mapansin sa hindi kalayuan. Jigs, babe, sino yun? Medyo kinakabahan kong tanong sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Jigs at kagad na akong hinila paalis doon. Halos madapa na kami sa paglalakad makalabas lamang ng sementeryo papadudot. Sino yun? Siya kaya si Manang Lusing? Nakakatakot ang itsura niya. Tanong ko. Naglakad-lakad na kami sa gilid ng kalsada, malayo-layo na kami sa sementeryo pero hindi pa rin kumakalma
ang dibdib ko. Pakiramdam ko kasi ng mga sandaling yon ay may nakasunod pa rin sa amin. Mukhang siya na nga yun. Napamura na noon si Jigs dahil sa takot. Hinatid niya ako sa bahay dahil hindi ko kayang umuwi ng mag-isa. Nanginginig pa rin ako ng mga sandaling yon. Sinabi ko kay Jigs na doon na lang siya matulog sa amin pero pinapauwi raw siya ng nanay niya kaya wala na akong nagawa pa. Hindi ko masabi kina mama yung nangyari dahil siguradong pagagalitan nila ako sa naisip kong kalokohan. Nagagawang konsintihin ni mama yung iba kong ginagawa pero sigurado ako na hindi niya palalampasin ang ganong klase ng bagay. Umiga ako sa kama ko at napatitig na lamang sa kisame. Hindi mawala-wala sa isip ko ang itsura ng matanda, Papa Dudut. Nakatayo lang kasi siya sa isang puntod. Nakasuot siya ng itim na bestida. Tapos may itim na mantilya sa ulo niya kaya hindi ko masyadong nakita ang kanyang muka. Papa Dudut, nang magkita ulit kami ng kaibigan kong si Casey, hindi ko na napigilan ang sarili ko na magtanong sa kanya tungkol kay Manang Lusing. Takang-taka pa siya noon kung bakit bigla na lamang ako naging interesado sa matanda. Hindi ko sinabi ang totoong dahilan. Ang sabi ko lang na curious ako sa nakwento niya nung nakaraang magkasama kami. Kaya lang bukod sa mga nabiktima ni Manang Lusing ay wala nang ibang alam si Casey tungkol sa matandang mambabarang. Ilang gabi rin naging laman ng isipan ko ang matanda. Umabot na rin sa puntong napapanaginipan ko na yon. May time na kinakatok ako ni mama sa kwarto dahil nagigising daw siya sa sigaw ko. Nag-alala na rin si mama. Ilang beses na kasing naulit yon, Papa Dudut. Makalipas ang isang linggo ay may naramdaman akong kakaiba sa katawan ko, Papa Dudut. Palagi nang sumasakit ang puson ko. Akala ko ay normal lamang yon dahil malapit na akong magkaroon ng buwan ng dalaw. Pero hindi ko may paliwanag ang kirot na nararamdaman ko. Namimilipit na ako noon at halos mapaiyak na. Parang may namamaga sa loob tapos ay paulit-ulit na dinidiinan. Ganon ang nararamdaman ko tuwing umaatake yung kirot, Papa Dudut. Pina-check up na ako ni mama pero wala namang nakita ang doktor na tumingin sa akin. Naresetahan naman ako ng gamot at ininom ko naman yon pero wala pa ring epekto, Papa Dudut. Parang lalong nadagdagan yung nararamdaman kong kirot habang lumilipas pa ang mga araw. Hanggang isang araw, bigla na lamang akong napabalikwas nang maramdaman kong parang basa yung pagitan ng mga hita ko. Dumiretso kaagad ako sa CR para i-check yon. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang lumabas mula sa akin ang buong dugo. Hindi yon mapula gaya ng ordinaryong menstruation lang. Itim na itim talaga at amoy patay na hayop pa. Hindi pa man ako nakakabawi noon sa nakita ko ay may napansin na naman ako, Papa Dudut. Tinitigan ko yung mga tipak ng dugo na nasa tiles ng banyo. Akala ko imagination ko lang yon pero nang luminaw ito sa paningin ko at mapagtanto kung anong nakikita ko ay muntik na akong mapasigaw nang makita ang maliliit na uod na naglalabasan mula sa tipak ng dugo. Doon ako napatili sa sobrang takot. Dali-daling tumakbo si mama papunta ng CR nang marinig ang pagsigaw ko. Maging siya ay nagulat at kinilabutan din nang makita ang mga uod na nanggagaling sa dugong lumalabas sa akin ang sandaling yun. Binuhusan niya ni mama ng tubig at pinaagos hanggang sa mawala sa paningin namin. Pero kahit kinikilabutan ay mas nag-alala si mama sa kalagayan ko lalo na nang mawalan ako ng malay matapos yon. Nang magising ako, nandun ako sa kwarto ko. Napalitan na rin ni mama ang damit na suot ko noon. Pero ang pinagtataka ko ay may isang matandang babae sa tabi ng higaan ko. Sisigaw na sana ako nang biglang pumasok sa kwarto si mama. Huwag ka matakot, anak. Siya si Aling Gracia, isa siyang albularyo. Napatitig ako sa matanda at mukha naman siyang mabait pero wala siyang kangiti-ngiti habang nakatitig sa akin. Kailangan kong malaman kung anong nangyari. Seryoso nitong sabi. Naging mailap ang mga mata ko. Alam ko kung anong tinutukoy niya pero hindi pa rin ako handang magkwento noon lalo na't maririnig yon ng nanay ko. Hindi kita matutulungan
hanggat hindi ka nagsasalita, iha. Maamong tumingin sa akin si mama. Sige na anak, sabihin mo na kung anong nangyari. Matutulungan ka ni Aling Gracia. Magtiwala ka lang sa kanya. Umiling ako at nagmatigas na magsalita ng mga sandaling yon. Sige, hindi kita pipilitin ngayon. Pero hindi natin ito maaaring patagalin dahil mabilis nakakalat ang sumpa sa buong katawan mo. Huwag mo nang hintayin na mahuli pa ang lahat, iha, sabi ni Aling Gracia. Nag-uusap sila sandali ni mama, nagbubulungan lang sila noon kaya hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Nang makali si Aling Gracia, tinawag ko si mama. Ma, hindi pa rin po ba pumunta dito si Jigs? Hindi ko kasi siya na matawagan eh. Napabuntong hininga si mama at agad na nalungkot ang mga mata habang nakatitig sa akin. Hindi talaga makakapunta rito ang boyfriend mo at hindi mo rin siya makakausap dahil may sakit siya. Nakausap ko ang nanay niya, ilang araw na raw na hindi makatayo si Jigs. Namamaga ang buong katawan niya at tulad mo, may mga uod din na lumalabas mula sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni mama. Hindi lang pala ako ang nakakaranas noon, pati si Jigs. Noon lang biglang sumagi sa isipan ko yung matandang mambabarang. Ma, binabarang po kaming dalawa ni Jigs? Naiiyak kong tanong. Umiyak at umiwas ng tingin si mama. Parang hindi niya rin talaga kayang sabihin sa akin ang totoong nangyayari. Ma, tumingin siya muli sa akin tapos bigla siyang napayuko. Anak, hanggat hindi ka nagsasabi sa amin kung ano ba talagang nangyari, hindi ka namin matutulungan. Kung gusto mong malaman ang totoo, oo, may bumabarang sa'yo at mukhang ganun din kay Jigs. Napaka-imposible naman na nagkataon lang na sabay kayong nagkaganyan. Hindi rin siya nagsabi sa nanay niya kaya nakikiusap ako sa iyo, anak. Ayoko ring mapahama ka. Wala pa sana akong balak na sabihin sa nanay ko ang tungkol sa kalokohang ginawa namin ni Jigs ng araw na yon. Pero nang malaman kong maluban ang kalagayan niya, napilitan na akong magsalita. Gaya ng inaasahan ko ay nagalit sa akin si mama, pinagsabihan niya ako na sumusobra na raw ako sa paggawa ng kalokohan. Pero hindi rin naman nagtagal ang galit niya dahil muli na namang umatake ang kirot sa puson ko. At sa pagkakataong yun ay hindi na lang puson ang sumasakit sa akin kundi pati na rin ang buong katawan ko. Napabalikwas ako nang makaramdam ako ng pagkaduwal. Sinubukan ko yung pigilan pero parang may gusto talagang kumawala mula sa loob ng tiyan ko ng mga sandaling yon. Sunod-sunod ang naging pagduduwal ko. Hindi na ako nakaabot sa banyo kaya kumalat sa gilid ng kama ko ang itim na dugo. Tulad ng nakita ko sa banyo, puro uod din yun. Pero ang mas nakakakilabot, papadudot sa pagkakataong yun ay mas marami na sila. At ang iba'y gumagapang napapalapit pa sa mga paa ko. Nataranta na si mama ng mga sandaling yon, kagad niyang pinatawag si Aling Gracia. Pero dahil malayo-layo ang bahay ng matanda, bago pa man ako mabigyan ng paunang lunas ay nawalan na naman ako ng ulirat. Nang magising ako, nagtaka ako nang hindi ko na magawang igalaw ang katawan ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, papadudot, saka ko lang napagtanto na nakagapos pa lang mga kamay at mga paa ko. Puno rin ang usok ang buong katawan ko habang nagsasagawa ng orasyon. Si Aling Gracia. May mga sinasambit siyang mga salita. Sa palagay ko ay Latin ang mga yon, siya lang din kasi ang nakakaunawa. Hinanap ko si mama, ngunit wala siya sa kwarto. Sinubukan kong magsalita pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Para ko naging pipi at paralisado ng mga sandaling yon. Nakikita ko lang kung anong nangyayari pero hindi ako makagalaw. Maya-maya pa, muli na naman akong namilipit sa tindi ng kirot na nararamdaman ko. Habang lumalakas ang pagbigkas ni Aling Gracia sa mga salitang nakasulat sa itim na librong hawak niya, lalong tumitindi ang kirot. Pakiramdam ko noon ay yun na ang magiging katapusan ko. At sa ikalawang pagkakataon mula ng araw na yon ay muli na naman akong nawala ng ulirat. Nang magising ako ay mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na rin si Aling Gracia. Sabi ni mama, nabigyan na raw ako ng paunang lunas pero kapag sumapit na naman ang dilim, muli ko na naman daw mararamdaman ang pagpapahirap
ni Manang Lusing. Hindi raw sapat ang kakayahan ni Aling Gracia para talunin ang sumpa ng matandang mambabarang, kaya kinailangan nitong humingi ng tulong sa mga kakilala nitong mambabarang. Napaluhan na lamang ako noon, Papa Dudut. Natatakot kasi ako na baka tuluyan na akong mawala ng pag-asa na gumaling sa sakit na nararamdaman ko. Nakibalita ako kay Jigs, ngunit sa kasamang palad isang mabigat na balita ang natanggap namin mula sa nanay niya. Papa Dudut, wala na si Jigs. Hindi niya raw kinaya ang sumpang dumapo sa kanya. Dinala na rin siya sa albularyo, pero tulad ni Aling Gracia ay hindi rin sapat ang kakayahan nito, kaya hindi na siya naisalba. Iyak ako ng iyak noon dahil alam kong kasalanan ko kung bakit yon nangyari. Kung hindi lang sana ako nakaisip ng kalokohan, hindi sana kami malalagay sa ganong sitwasyon. Buhay pa sana ang boyfriend ko. Hindi ako nakapunta sa lamay ni Jigs. Galit sa akin ang pamilya niya matapos malaman ang dahilan kung bakit kami umabot sa ganong sitwasyon. Naintindihan ko naman sila at nasa kanila rin lahat ng karapatan para magalit sa akin. Nirespeto ko na lamang ang desisyon nila na hindi ako papuntahin doon. Ayaw na rin ni ng mama na magpumilit pa ako. Dalawin ko na lang daw sa sementeryo kapag maayos na ang lagay ko. Papa Dudut, akala ko ay tapos na ang kalbaryo ko, pero dahil nahirapan si Aling Gracia na makahanap ng lunas sa akin, noong mga panahong yon ay lalong tumindi ang pamamaga ng buong katawan ko. Tinubuan pa ako ng naglalakihang mga bukol na pumuputok tuwing naiipit sa pagkakahiga ko sa kama. Para ako mawawalan palagi ng ulirat tuwing umatake ang kirot, Papa Dudut. Unti-unti na akong nawawala ng pag-asa. Parang sa bawat oras na lumilipas, na wala pa rin nagbabago sa kondisyon ko ay dahan-dahan na rin akong pinapatay. Pagpatak ng hating gabi, habang papunta pa lamang sa bahay namin si Aling Gracia, bigla na namang umatake ang matinding kirot. Sa sobrang sakit ay hindi ko na nagawang sumigaw para tawagin si Mama, Papa Dudut. Paglingon ko sa may bintana, nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lamang bumukas yung bintana kahit na wala namang nagbubukas noon. Hindi rin naman humahangin. Ilang sandali pa ay biglang tumambad sa paningin ko yung matandang nakita ko sa sementeryo noong araw na may ginagawa kaming kalokohan ni Jigs. Manang Lusing? Ngumisi ang matanda sa akin. Hindi siya nagsasalita, ngunit kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding galit habang nakatitig siya sa akin. Bumuka ang bibig niya. Kinilabutan ako nang lumabas doon ang itim na usok. Sinundan pa yon ang paglabas ng maliit na insekto. Bumagsak ang mga ito sa sahig at mabilis na gumapang papalapit sa kinakaroonan ko. Paglingon ko sa kinakaroonan ni Manang Lusing, wala na siya roon. Ang tanging naiwan na lamang ay ang itim na anino. Doon ako napasigaw. Paulit-ulit kong tinatawag si Mama. Ilang sandali pa. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok siya kasama si Aling Gracia. Kasunod ng matandang albularyo, ang isa pang matandang babae na may dalang itim na kandila. Agad nitong sinindihan ang hawak na kandila nang makita ang itim na anino sa sulok ng kwarto ko. "Lumayas ka rito. Huwag mo na siyang pahirapan." Sigaw ng matandang kasama ni Aling Gracia. May nilabas siyang sinturon. Pero kung titingnang mabuti, hindi yon tulad ng mga pangkaraniwang ginagamit. Nagsimula itong umusal ng mga salitang Latin na animoy may tinatawag. Nilukob ng matanda ng matinding kaba ang dibdib ko nang mapuno ng usok ang buong kwarto. Lumapit sa akin si Mama para yakapin ako. Pilit niyang pinapagaan ang loob ko dahil alam niyang takot na takot ako ng mga sandaling yon. Nawalan ako ng malay habang sinasagawa ang ritual. Pero sabi ni Mama, paulit-ulit na hinahampas ng sinturon ng albularyo ang katawan ko habang dinadasalan. Hindi na raw ito maibabalik kay Manang Lusing ang barang dahil patay na ang matanda. Ang tanging magagawa na lang daw nito ay tanggalin sa akin ang sumpa. Nagawa naman yon ni Aling Gracia. Guminhawa na ang pakiramdam ko nang magkamalay ako. Hindi agad gumaling ang mga sugat ko mula sa mga pumutok na bukol, pero makalipas ang isang linggo ay parang wala nang nangyari sa akin. Tuluyan ang bumuti ang pakiramdam ko. Nakakalungkot lang dahil
Natulungan din sana ng albularyong yon si Jigs. Kung hindi lang sana nahuli ang lahat para sa boyfriend ko. At kahit paulit-ulit na akong magsisi, hindi na maibabalik ang buhay niyang nawala na. Papa Dudut, nagdesisyon si Mama na lumipat na muna kami sa tirahan dahil hindi ako tinigilan ng mga kapitbahay namin. Kung ano-anong kwento ang ginagawa nila at kahit ang kaibigan kong si Casey ay iniwasan na rin ako. Hindi na niya ako kinausap mula nang mabalitaan niya ang ginawa namin ni Jigs sa puntod. Hanggang ngayon ay nagsisisi pa rin ako sa ginawa ko. Dinaan ko na lang sa dasal ang lahat at paulit-ulit na humingi ng tawad kay Jigs. Sa bawat gabing nag-aalay ako ng panalangin para sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po Papa Dudut and God bless sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Sheena. Maraming salamat kay Sheena sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating programa. Minsan ay may mga pagkakamali tayong paulit-ulit na binabalikan dahil iniisip natin na kung mas naging maingat lang tayo, baka iba ang naging ending. Pero ang katotohanan, hindi natin kayang balikan ang nakaraan para baguhin ang isang desisyon. Ang kaya lang natin gawin ay matuto mula rito. Hindi naman ibig sabihin na porket nakaligtas ka ay wala ka ng karapatang malungkot. At hindi rin ibig sabihin na dahil namatay ang taong mahal mo, kailangan mo ng habang buhay na dalhin ang bigat ng pangyayari. May mga bagay na maaari nating pagsisihan pero hindi lahat ng nangyari ay kontrolado natin. Ang mahalaga ay tanggap mo ang iyong pagkakamali, natuto ka at ginagamit mo ang panibagong pagkakataong ibinigay sa iyo para baguhin ang buhay mo. Ang guilt ay maaaring maging paalala pero hindi ito dapat maging kulungan ng mga pangyayaring nakalipas na. mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayo mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.